Sa buwan-buwang pagdating ng bill ng kuryente ni Aling Maribel, napapansin daw nito ang madalas na pagbabago ng singil. Pero noong nakaraang buwan, halos bumaba raw ng 20 piso ang kanilang bayarin sa kuryente. Mahigit, 2,000, 2,600, mahigit. Nung last month. 2,800 pataas. Pero ngayon, nangangamba siyang tila tataas muli ang kanilang bill ng kuryente. Gumagamit kasi sila ngayon ng water pump dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya't dinidiskartehan niyang mabawasan ang kanilang nakukonsumo na kuryente. Parang tipid-tipid lang po. Ganun. Ng gamit. Gamit po. No. Lalo po ngayon kasi, nagtanim kami ng gulay, ng litos. Yung presyo ngayon, baba, 5 pesos. Ganun kuha ng buyer. Kulang-kulang talaga. Ganito rin ang ginagawa ni Tatay Danilo para makatipid. Well, meron kaming ref. Hindi na ako gumagamit ng TV, nag-YouTube na lang ako, makakatipid. Ayon sa Beneco, aasahan ngayong buwan ng Marso ay magkakaroon ng karagdagang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng transmission charges na ipinataw ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, partikular sa ancillary services charges o ang singil sa paggamit ng kuryente. Yung cost niyan, yung pagtaas din ng billing na nanggaling kay National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na almost 22 million yung increase nung ancillary services under the transmission charges nila. So, compared nung last month na bill po nila, ang diferensya is, yun na nga, almost 22 million. To be exact is, let me just check our records, 21.3 million. Yun po, yung ancillary service charges po ng inakyat nila under transmission charges. Nasa 47 cents kada kilowatt hour ang itataas nito sa mga low voltage na commercial industrial consumers at 203.80 pesos naman kada kilowatt hour sa mga high voltage consumers. Pag halimbawa, 100 kilowatt hours yung konsumo, para mas klaro po, pag 100 kilowatt hours ang konsumo ng isang bahay or isang metro, ang itataas niyan is equivalent siya ng 46.39 centavos po. Pag sa 100, yung kilowatt hour usage na sa isang buwan for this month. Payo nila, Gusto ko lang i-highlight, emphasize, yung mga nakasaksak na mga appliances. Kasi hindi natin namamalayan, hindi natin alam. Meron din pala siyang kinukonsumo na kuryente. ayon sa kooperatiba, hinihintay pa nila ang paliwanag ng NGCP sa pagpapataw ng malaking ancillary service sa mga transmission charges sa paggamit ng kuryente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.